po natin ngayong araw na 'to. Tayo po ay mag-aaral sa libro po ng Deuteronomy 23. Amen. Kahapon po napag-aralan natin yung sa pakikipagrelasyon, no po? Ngayon naman po pag-aaralan natin on how to keep it clean. Paano po ito mapapanatili po na malinis, ano po? May instruction po na binigay ang Diyos noong panahon po ng mga Israelite, no? Dito po sa ating pag-aaralan, ang pinag-uusapan po natin ng mga karakter is the Israelite, the Hebrew, di ba po? Ito yung tinatawag na descendant nila Abraham, Isaac, Jacob, no po? Naging granted po ng freedom noon, several hundred years ago na slavery po sa Egypt. No po? Dito binigyan sila ng leading sa libro po ng Book of Deuteronomy kung paano sila mamumuhay, no po? Habang sila ay nakakaranas po ng wilderness nung mga panahon na yon. So dito po makikita natin, no, sa tulad ng binasa ni Ma'am Annalyn kanina, na po. So ang pamagat po nito ay keep it clean, na po. So sa first po, ito yung tinatawag na mga hindi kabilang sa sambayanan ng Diyos, na po. Yung mga doong panahon po na yon, no po, dahil may mga lahi po ang Panginoon, 'di ba? Sa descendant po ni Abraham, si Jacob, no po, may binibilangan po ang lahat ng tao, lahat ng Israelite po, ano? So kaya pinili kaya nga sila piniling bayan, no po. Sabi dito sa verse 1, ang isang lalaking kinapon, naputulan ng ari ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Amen. So, ano po kaya sa palagay nyo? Noon pa kaya yung batas ng instruction ng Lord ay kakaiba sa instruction ngayon. Amen? Kasi marami po ngayong mga tao, di ba, na nagpaputol na rin po ng mga ari nila at pinalitan na rin ng mga ari ng babae, di ba, ari ng lalaki. Amen? Babae na naging lalaki, lalaki na naging babae. Hallelujah. Na po. So noon po in-instruct po ang lahat ng Israelita na ito ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Na po lahat ng nagpapakapon, nagtatanggal. Yung kapon po kasi tinatanggal yung kanilang mga itlog, no mo? Tapos yung hindi yung naputulan ng ari. Ibig sabihin pinatatanggal nila. Amen. Ito bukod to sa tuli na tinatawag po kasi yung tuli tinatapyas lang yung sa 'di ba? Ito talagang pinatatanggal nila. So kumbaga sa panahon natin ngayon, ito yung mga nagpapa-opera, no? Nagpapatanggal sila ng mga ganito. So ito po ay hindi nabibilang sa sambayanan ng Diyos, no? Ayaw po to ng Lord. Ito ay para sa kanya is impurity. Kasi ang Diyos ay lumikha ng tao, di ba? Kompleto tayong nilikha ng Diyos. Pauminhin po hindi na po ako nag-pray kasi napag-pray na ako ni Ma'am Annalyn and nag-pray na rin po ako personal, na po. So, yun po kaya makikita natin dito, nung panahon na yun, instruction na rin po ito ng Panginoon noon pa man, na po. Ayaw niya po na ginagalaw natin yung mga katawan natin, na po. Lalo na yung ating mga masiselang bahagi, no po, talagang hindi niya isinasama, hindi siya kabilang. For him, this is impurity. Hindi to malinis sa kanya. No? Kaya ang pamagat ko po keep it clean. Mahalaga pala yun sa Panginoon, ano po? And I believe po na hanggang ngayon, I believe na ang Diyos noon is the same God ngayon. No po? So sabi niya sa verse 2, sino man daw ang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. So ayaw niya po ng mga anak sa labas. No po, hindi daw dapat ibilang sa lahi. Kasi po yung meron kasing mga part ng mga tao na kailangan lang maging asawa ng mga Israelite, no? Katulad po sa verse 3 kung makikita nyo, ayaw nila ng Amonita, 'di ba? Ang Moabita, 'di ba? Hindi sila kabilang sa sambayanan ni Yahweh. Kaya nga meron lang division, may division po talaga noon na ang mga sambayanan na nagmula kay Jacob, kay Abraham, 'di ba? Sila-sila lang po, no, na lahi ang magpaparami. Sabi nga si Abraham ang ginawa niyang at the father, 'di ba? Father of all nations, 'di ba po? Na kasing dami ng bituin, sabi niya. Sa descendant lang po 'yun ni Abraham, no? 'Yun yung pinag-uusapan natin this time. No po? Hindi pa po ito
Ito yung kwento na instruction sa kanilang mga Israelita noon. Kaya nga, kung makikita po natin yung mga kwento sa Lumang Tipan, mauunawaan natin kung bakit nagagalit ang Panginoong Diyos kasi 'di ba katulad po si Haring Solomon, 'di ba? Yung mga tao na ayaw ng Lord doon siya nakipagtalik, doon siya nagkaroon ng asawa, kaya hanggang tinakwil siya ng Panginoon, 'no po? Kaya dito makikita natin sabi niya sa verse 3 ang isang Amonita o Moabita ay ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung tali ng kanilang lahi. Biruin niyo po may bilang pa hanggang ikasampu ng lahi nila. Na po, alam niyo kung bakit? Hindi lang dahil ayaw ng Panginoon, isa lang ibilang. Gumawa din kasi sila ng hindi po katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Dahil kung makikita niyo po sa Genesis 19:30 at 38, no? Ito po kasing lahi ng Amonita at Moabita, no? Sa lahi to ng anak ni Lot. Yung dalawang babae na anak ni Lot na nakipagtalik sa kanilang tatay. No? Kaya talagang namumuhi yung Panginoon, talagang ayaw po talaga ng Lord ng mga ganong klaseng pag-aano, no? Hindi lang sa dahil ayaw nila, dahil galing sa lahi ni Lot, itong dalawang babae na to, yung anak nila, no po, yun yung lahi nila, Amobita at Moabita. No, hindi nagustuhan ng Panginoon yung ginawa nila na pakikipagtalik sa kanilang tatay. Kaya hindi lang dahil ayaw ng Panginoon na isama sila sa lahi, kundi napaka pangit po sa harap ng Panginoon yung makikipagtalik tayo sa sarili nating ama. Na po, nilasing nila yung tatay nila tapos nakipagtalik sila. Silang dalawang magkapatid para lang magkaroon ng anak. No po? At doon nanggaling yung lahi na to ng Amonita at Moabita. So sa 4 po, sabi niya, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain. No, ito rin po yung isang dahilan. Bukod doon, sabi niya, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain, inumin ng kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam, ang anak ni Beor, na taga Petor ng Mesopotamia para sumpain kayo. Natatandaan niyo po yung kwento na nidaanan natin nung nakaraan po, ano? Nung pinapasumpa kay Balaam, tapos imbis na isumpa niya ang lugar ng Israel, binless pa po niya. Amen? Natatandaan niyo po yung kwento na yon, na nagalit sila. Pinatawag kita para isumpa, di ba? Ang Israel, hindi para i-bless pa sila. Pero, ang Diyos pa rin kasi ang nasunod. Si Balaam is propeta, di ba? Na ginamit ng Panginoon. Pero dahil pinagpala talaga ang mga tao sa Israel dahil din ang pinili ng Panginoon, binless niya, imbis na i-curse niya. Na po, na ikinagalit. Kaya ito is personal sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, no, ang anak ng Diyos kapag ginalaw ng ibang tao, nagagalit siya. Kaya nga sa Diyos ang pagganti. No po? Lagi nating iisipin, no, personal sa Diyos pag ginagalaw tayo ng ibang tao. Hindi niyo po, 'di ba? Napapansin niyo po ba, meron na po ba kayong naranasan na may gumalaw sa inyo tapos hindi niyo naman pinapanalangin na may masamang mangyari sa kanila, pero may mga nangyari sa kanilang hindi maganda. Amen? Kasi it is personal sa Diyos. Napaka-personal po talaga sa Panginoon pag ang anak ng Diyos ginagalaw. No? Kapag lalo na kapag hindi tayo gumaganti sa Diyos po talaga ang pagganti. Kaya inutusan sila, in-instruct sila dito ng Panginoon na wag silang makikisama, no? Hindi sila maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang mga Amobita dahil lang sa pagdadamot nila ng pagkain, 'di ba? Nung sila ay at hindi binigyan ng inumin. Napaka ano niyo po makikita niyo yung puso ng Diyos dito, no? Talagang ayaw niyang inaapi yung kanyang mga anak. My people is my people. No po, sabi ng Lord, it is my chosen people. No po, sa ngayon, amen, tayo po ay pinili din ng Panginoon. No, it is personal sa Lord kapag may umaapi sa inyo, no? Kasi bago kayo apihin, sabi ng Lord, ako muna anak. 'Di ba? Bago kayo i-curse ng tao, ako muna ang nasasaktan bago tayo. Kasi we are God people. Na po, lahat ng tumanggap sa Panginoon, inaangkin niyang kanya. Iisa na ang katawan, di ba? Iisa na tayo. Na po? Kaya personal sa Diyos kapag tayo ay sinasaktan ng ibang tao. Sabi niya, gayon man, sabi niya po dito sa 5, hindi siya dinidig. Sabi niya, hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon.
Sino man po daw ang nagka-curse sa inyo, sino man ang sumusumpa sa inyo, ang sabi ng Panginoon, walang sino man ang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Ang binuksan ko, 'di ba, ay siya din ang magsasara. At ang sinara niya, siya din ang magbubukas. Bilang mga anak ng Diyos, no po, ipinaparating sa atin ng Panginoon na lahat ng tumanggap sa Kanya ay nakatanggap ng pagmamahal. No po, bawat isa sa atin ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon na mahal niya tayo. No po, sapagkat mahal niya tayo. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya niya ibinigay ang bugtong na anak. That is from Yahweh. Galing sa Diyos Ama ang Diyos Anak. At dahil yon sa love of the Lord, na mula pa noon, naman natanggap na ng Israelita hanggang ngayon, natanggap nating mga hintil. Purihin ang Panginoon. Ngayong araw na to, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang circumstances ng buhay mo, ano man ang sakit mo, ano man ang kalagayan ng buhay mo ngayon, gustong malaman sa'yo, gustong malaman ng Diyos, gusto niyang malaman personally, sinasabi niya to sa inyo, na mahal niya kayo. Mahal niya kayo. At hindi dahil sa katayuan nyo at kalagayan nyo, because that time, nasa wilderness din sila. Na po? Pero hindi mo kasi masasabi ang pag-ibig ng Panginoon dahil nasa sitwasyon ka ng mahirap ngayon o mabuti. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay araw-araw. Ang awa ng Diyos ay minuminuto. Amen? Every day is new mercy. Sabi ng Lord it is new mercy every day. And every day, there is enough grace for everyone. That is the love of the Lord. Mabuti ka man o masama. Amen? Anak ka man ng Diyos o hindi. Lahat tayo tumanggap ng kagandahang loob ng Panginoon. 'Di ba? Yung kabutihan niya, yung grace niya tinatanggap ng bawat isa. Hindi lang yung mayaman, hindi lang yung mahirap, hindi lang yung mabuti, hindi lang yung masarap, masama. His grace is natatanggap ng bawat isa. Even they are not in the will of the Lord. The grace of God is pouring to everyone. Walang pinipili. Yung mercy niya is new every day. Tinatanggap ng lahat. Kaya ngayon, sinasabi ng Lord, dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi dahil ikaw ang nagmahal sa Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabi niya po dito, hallelujah, kailanmay huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. No? Dahil sa hindi nila pagtrato ng mabuti sa mga Israelita, pinagbawalan sila ng Panginoon na tulungan sila. No? At ayaw nila na makaranas ng mapayapa, no? Para daw hindi makaranas yung mga tao na yon ng kapayapaan at kasaganaan. Dahil sila lang ang pinagpala. Sila ang pinili ng Diyos. No? Hindi dahil sa madamot ang Panginoon. Amen? Hindi dahil sa madamot siya. Dahil ayaw niyang pinagdadamutan ng mga anak niya. Purihin ang Panginoon. No po? Ayaw niyang pinagdadamutan tayo mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dahil, hindi dahil madamot siya, kundi ang sabi ng Lord sa akin ang paggantian na. Amen? Purihin ng Panginoon po. Grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? Kung inyo lang bubulay-bulayin mula noon hanggang ngayon po. Yan yung pag-ibig niya at pag-ibig din niya ang naging dahilan kung bakit niya inalay ang kanyang anak na si Jesus para maranasan natin ang grace ng Lord. Amen? Huwag ninyong kasusuklaman, sabi naman niya, ang mga Edomita, sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang Ehipsyo, sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang ikatlong salin ng kanilang lahi. Do you remember po nung pinag-usapan natin? 'Di ba? Si Jacob at Esau. Amen? Esau is Edomite. Amen? Si Jacob tinawag na Israelite. Amen? 'Di ba po? Si Jacob ay tinawag na Israel ng Lord. Amen? At si Esau ay tinawag na Edomite. 'Di ba? Dahil naging lahi niya ay mga Edomita. Amen? Kaya dito nasabi ng Diyos na kapatid niya sila dahil kambal sila. Remember? Anak po sila ni Isaac. Kung di po ako nagkakamali, no? I-correct niyo po ako. Anak sila ni Isaac na anak ni Abraham. Amen? Anak sila, di ba po? Kambal sila. Amen? Sila yung kambal. Na po? Ang kwento nila, di ba? Nasa Genesis po. Amen? So, purihin po ang Panginoon, ano?
wag daw natin, sabi niya, wag daw natin kasusuklaman yung ating mga kapatid, no? Kung noon sa mga Israelite, itong kwento na 'to, wag mong kasuklaman dahil si Jacob at Esau ay magkapatid, 'di ba nagkabati sila noon, kaya lang yung generation nila hanggang sa ano, nag-away-away dahil hindi naman na-i-clear sa kanila na naging maayos ang magkapatid, amen? Kaya nga tayo, 'di ba minsan, yung ibang tao, kapag nagagalit tayo sa kanila, nasasabi natin masamang ginawa sa atin. Pero nung gumawa na ng mabuti, hindi na natin mabawi sa mga pinagsabihan natin. Kaya yung galit nila dun sa tao na yon, namuo hanggang hindi din napatawad dahil sa ginawa sa bilang kaibigan. Amen? Ganun yung nangyari sa magkapatid. Nung naging okay sila, hindi rin yun nalaman ng iba, no, na ibang angkan nila na naghiwalay-hiwalay na rin yung mga angkan dahil iba't ibang lugar. Nadala nila yung galit. Amen? Nadala nila yung galit. Amen? Sa kanilang mga lahi. Kaya po nagpatuloy po yung galit. Pero dito, binigyan sila ng instruction ng Panginoon na huwag po silang magagalit sa mga kapatiran dahil kapatid nila yon. Ganon din tayo. Bilang mga anak ng Diyos, we have one head. Huwag tayong magalit sa ating kapwa Kristiyano. Amen? Huwag tayong magalit sa kanila sapagkat sila po ay kapatid natin. 'Di ba? Ang kapatid dapat minamahal. Amen? Dapat natin silang ano, iniibig po, ano, hindi tinatakwil, hindi ano. Okay. Kaya gano'n po yung bilin sa kanila ng Panginoon that time. Kaya purihin po ang Panginoon dahil dito hanggang ngayon, He is the same God, na po. Hindi nagbabago ang Diyos at ayaw niya na tayo ay nagkakaroon ng galit sa puso natin, lalo na sa mga kapwa nating Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga kapatid. Mahalin niyo sila, kahabagan niyo sila. Amen? Kaawaan niyo sila. 'Di ba? Sapagkat parte sila ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya dito po sa verse 9, amen, hanggang verse hanggang verse 14 dito makikita naman natin yung kalinisan. Amen? Panatilihin yung kalinisan dito sa camp naman nila. Tungkulin sa kalinisan sa loob ng kampo, sa lugar, yung place. Amen? Una sa tao, 'di ba? Una yung panatilihin mo, 'di ba? Yung relasyon mo sa mga kabilang sa katawan ni Kristo o sa katawan ni Yahweh nung that time, 'di ba? Na mga sambayanan. Ngayon naman sa lugar. Gusto ng Lord, mahalaga sa Lord ang malinis na lugar. Na po, siya ang Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos ng kalinisan, hindi siya Diyos ng karumihan. Na po, ang instruction sa kanila noon, sabi niya, sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaaring magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. Kapag nilabasan ng sariling binhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabas siya sa kampo at hindi muna babalik. Hallelujah. Medyo maselan po ito, no? Ito po yung pag natutulog, di ba, nakapag-release yung lalaki. Parang nag-wet dreams. Ano po? Nag-wet dreams yung lalaki na sometimes po hindi na pipigilan, no? Pero kung nilabasan ka po, kung nilibasan daw, wala naman pong bata dito, kung nilabasan daw po ang isang lalaki sa loob ng kampo, amen? Hallelujah. Kailangan daw niya po sa pinagtutulugan niya, sa lugar to ha, yung place ng kama niya or papag niya, kailangan siyang lumabas sa kampo niya at wag muna pong babalik. Amen? Maliligo siya sa dapit hapon, paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampo. Ganun kalinis ang Diyos. Kaya nga po, our temple is napakalinis din. Ayaw ng Diyos, biruin niyo po, nilabasan lang siya, wala siyang kasex ha. Nilabasan lang siya sa kanyang papag, sa kanyang higaan. Ayaw ng Diyos yun, marumi na yun para sa kanya. Amen? Kaya God is purity. Amen? Napakalinis po ng Yahweh, napakalinis ng Diyos. Kaya ayaw niya tayo, yung katawan natin, binababoy natin, ayaw niya yun. 'Di ba? Ito nga natutulog lang eh, nilabasan yung lalaki. Kailangan niyang lumabas sa kampo at paglubog ng araw tsaka lang babalik. Paano pa kaya kung ang templo mo bababuyin mo? 'Di ba? Dahil ikaw na ang piniling templo ng Diyos. Ayaw niya 'yon. Kaya maging aware po tayo ha. Hindi binago ng Diyos, 'di ba? Hindi niya binabago ang mga alituntunin noon. May mga pagbabago lang na na-switch by grace. Amen? Pero ang kalinisan at purity mahalaga sa Diyos. Amen? Mahalaga po ang kalinisan. Na po, lalo na sa templo ng banal na espiritu because God is holy, you must be holy. Amen?
ang tinitirahan ng templo ng Diyos kailangan malinis. Amen po? So sabi niya dito, maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin niyo yung palikuran, yung taihan po, ano? Taihan to. Magdala rin kayo ng kahoy bukod sa inyong mga sandata. Gagamitin niyo ito sa paghukay ng pagtabon kapag kayo ay dudumi. Ito po yung pala. Sa English, sinabi shovel, no? Magdadala po sila ng pala nila, no? Huwag sila bastang dumudumi. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kaya yung iba po dyan na walang CR, tatai-tai kayo kung saan-saan, no? Sorry po, ano? Ayaw ng Lord ng marumi. No po, ayaw niya ng marumi. Ayaw niya ng mga dugyot. Yung sa Ilocano, yung mga baboy, mga Kristiyano po kasi tayo, ano? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging malinis sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po kahit mga balat-balat ng candy ninyo, 'di ba? Hindi niyo ba nare-rebuke kayo, no, pag nagtatapon kayo? Anak, ano, hindi ganyan ang tinuturo ko sa inyo. Ako po talaga kahit piraso, sabi ko matagal ko lagi ko pong kinukuwento 'yan, no. Nare-rebuke ako kasi tagalinis ako ng bahay, 'pag pinitik ko yung maliit na yun, hahanapin ko po yun para ipulutin ko at itapon ko ng tama. Kasi sabi niya, "Everything you do, do it for the glory of God." Na po, ayaw ng Diyos ng marumi. Kaya yung pagtai po nila nun, tinuturuan din sila. O mismo ang Diyos ang nagsabi, magdala kayo ng pala, humukay kayo, tsaka nyo tabunan. Na po, ganun yung sinasabi sa kanila sa paggamit nila ng palikuran. Naglilibot, sabi niya, oh, naglilibot ang inyong, sabi niya, ang Diyos ninyo, si Yahweh, sa inyong kampo, upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangang manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo ninyo, purihin ng Panginoon. Kapag marumi ang templo mo, ayaw niya ng kasalanan. Amen? Kumbaga noon, kung ito po ay templo, sabi niya naglilibot ang Diyos. Kapatid, kasama mo ang Panginoon. He is our Emmanuel. Tinitingnan niya yung bahay mo. Tinitingnan ka niya. Tinitingnan niya yung pagkain niluluto mo sa ibang tao. Amen? Tinitingnan niya yung kung paano mo nilalaban yung mga damit nyo, di ba? Biruin niya yung parang ganun, no? Grabe, God is our Emmanuel. He is everywhere. Naku, anong ginagawa mo, Jane? Di ba? Pag may sakit ka, nakikita ka niya, tinitingnan ka niya, anak. Di ba? Hindi mo alam kung andiyan siya sa tabi mo, no? But He is there. Di ba? Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh. Sabi niya, sa kampo ninyo, ibig sabihin, dinadalaw niya kayo dyan. His presence. He is omnipotent. He is omnipresent. Amen? He is the same God yesterday, today, and forever. Nakikita niya yung sitwasyon mo pag umiiyak ka, katabi ka niya, pag may mga tanong ka, sinasagot ka niya. He is there, kapatid. Hindi ka nag-iisa sa bawat pagkakataon. Kapag nahihirapan ka, kasama mo rin siya. No? Kaya naririnig niya yung bawat sinasabi mo. 'Di ba? He is there. Kaya sabi niya, baka pabayaan ka niya, sabi dito, baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. Kaya nga, God don't respect sin eh. Hindi nire-respeto ng Diyos ang kasalanan. Ayaw niya ng impurity. Ayaw ng Diyos ng hindi malinis. Kaya nga po ang pamagat ng title natin, Keep It Clean. Siguraduhin mong malinis ka sa harap ng Diyos. Kaya nga tayo nagpapalinis tuwing lalapit tayo sa Panginoon, di ba? Kasi ayaw niya ng marumi. Kahit puso mo, ayaw niya ng marumi. Ayaw niya nang humaharap ka sa Diyos na may karumihan ka. Sabi niya pa nga sa bagong tipan, iwanan mo muna yung alay mo bago ka humarap sa akin dahil hindi ako nalulugod. Kung may kaaway ka, mag-sorry ka muna bago ka humarap sa Diyos. Ayaw niya. Siguraduhin mo na paglalapit ka sa Kanya, yung puso mo malinis. Siguraduhin mo yung isip mo malinis kasi ayaw niya ng impurity. Gusto niya ng purong puso na inaalay sa Kanya, sa harapan niya. Amen? Sabi niya po, sa 15 hanggang 25, ito pa yung iba't ibang tuntunin. Sabi niya, ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo, huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng isang bayan, huwag ninyo siyang aapihin. Ang people of God, huwag aapihin. Kapag umalis siya sa alipin na tumakas siya, ilipat daw siya, no? Huwag na daw ibabalik sa dating amo. Dahil ang isang tao, alam niyo po, umaalis yan dahil may dahilan. May mabigat na dahilan yan kung bakit sila umaalis. At God, let it be. Sabi ng Lord, di ba?
Sabi pa nga, wag niyo silang pababalikin sa dati nilang amo. Amen? Kasi God believed na naniniwala siya na lahat tayo, no? Lahat tayo, hindi naman, ikaw hindi ka naman tatakbo sa amo mo kung alam mo mabuti ang amo mo eh. Di ba? Di ba po? Tatakbo ka pag alam mo na hindi kanya mabuting tinatrato. Kasi alam nila ang instruction noon eh. Kaya wag daw siyang ibabalik, no? At wag din siyang aapihin. Pabayaan niya siya. Sabi niya, hayaan niya siya tumira kung saan niya gusto. Kung saang bayan niya gusto. No? Pinapahintulutan ng Panginoon. Kaya nga, totoo po yun, ano? May panahon ng pagyakap, may panahon ng paghihiwalay. It is true. Pag, hayaan mong hanapin nila, di ba? Hayaan mo. Kasi pag para sa Diyos yan, para sa Diyos na yan, babalik at babalik yan. No? Pero kung lumayo yan, may mga dahilan yan. And we should respect that. May dahilan yan. Ano po? Purihin ng Panginoon. Sino mang Israelitang babae man o lalaki, hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba even before ayaw ng Lord ng prostitute. Ang salaping kinita ng ganitong mahalay na paraan na hindi maaaring ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad ng isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbebenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Everything we do is worship in the Lord. Lahat ng ginagawa natin is part of our worship. Na po? Kaya ayaw niya, alam niyo po, kahit na mag-alay tayo ng pera pag galing sa marumi, ayaw ng Diyos, hindi niya tinatanggap yun. Di ba yung ibang tao, nagnanakaw sila, tapos feeling nila pag nagbibigay sila sa church, di ba? Akala nila kinalulugdan ng Lord. Ayaw ng Lord ng marumi. Ayaw niya. Hindi niya po yung tinatanggap at kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbebenta ng aliw. Yung mga prostitution noon, ayaw niya po ng prostitute. Ayaw niya ng mga pera na galing sa pagpapagamit mo ng katawan, pagpapagamit mo ng katawan sa ibang tao. No po? Kaya nga, kung tayo ay hindi kasal at nagpapagamit ng katawan natin, no po, sa ibang tao, isa po yung dahilan na kinasusuklam ng Panginoon. Wag nating gagawin 'yun, no? Dahil hindi po 'yun kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Ayaw niya 'yun. Lalo na po ngayon, no? Sa New Testament, don't you know that your body is the temple of God? Sabi pa ng Lord, eh, patanong pa sinabi, hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Amen? Kaya He is holy, ano, nananirahan po sa loob ng katawan natin. Kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Diyos, matatakot ka. Na po, magkaroon tayo ng banal na takot. Ano, ayaw po ng Lord ng ganyan. Pangangalon niya po yung outside the marriage is pangangalon niya sa Panginoong Diyos. Kaya wag po nating gagawin yon, lalo na po sa ating mga nakakilala sa Panginoon. Kasi ito ay instruction sa ating God people. Hindi to instruction sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Amen? Ito po ay instruction sa mga sambayanan ni Yahweh. And you are part of it. Amen? You are body of the Christ. Ikaw ay isa sa mga to. No? Ikaw ay isa sa mga to. No? Sambahayan ka na ni Yahweh. We are Gentile na po. Tayo ay we say by the grace. At ito po ay parte din ng alituntunin sa atin na hindi nababago. No po? Hindi nababago. Amen? Huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita. Maging pera, pagkain, o anumang maaaring patubuan. Oh, kapatid, huwag ka daw magpautang ng may tubo. Amen? Ayaw niya po na nagpapatubo tayo lalo na sa kapwa nating kapatiran. Amen? So, ako po, wala akong pagpapatubo, ano? Hindi ako ang nagpapatubo. Sila lang ang nagpapatubo. So, purihin ng Panginoon. Amen? Pero inaamin ko na ako ay nagbabayad ng may tubo. So, glory to God for that, ano? At least, yun lang talaga ang ano. Pero sabi dito, binibili lang tayo, huwag tayo magpapatubo sa kapwa natin, ha? Sabi niya po dito. Tapos sabi dito, maaari ninyong patubuan ng mga dayuhan. O, di ba? Fair naman siya si Lord eh. Pwede daw tayong magpatubo sa mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita upang pagpalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupain na ibinigay sa inyo. Di po? Ayaw ng Lord na tayo ay nagtitake advantage sa ating mga kapwa. Huwag nating ginagawa yun, no po?
Kaya purihin po ang Panginoon dahil dito tinuturuan tayo ng tamang asal, tamang pag-uugali na dapat meron ang isang Israelita noon, and I believe ito pa rin ang instruction ng Diyos ngayon. Amen? Sabi niya sa 21, huwag ninyong kaliligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. 'Di ba sabi po ng Lord, huwag kayong mangangako, 'di ba? Alam niyo po 'yon na sinabi ng Lord na huwag kayong mangangako sa Diyos dito sa lupa. Na dahil siya ay wag daw nating sabihin na saksi ang lupa, saksi ang Diyos, 'di ba? Kasi kahit hibla ng buhok natin wala tayong pin-provide, kaya wag daw tayong manunumpa, 'no? Kung hindi po ito natin tutuparin. Kasi mahalaga po ang integridad sa Diyos. Maraming mga nangako sa atin po ano, mga nangangako na, "Lord pagalingin mo lang ganito, susunod ako." Alam niyo po, wag kayong nanunumpa 'no, 'pag hindi niyo po tutuparin. Kaya kung meron man sa pamilya ninyo ang nanumpa sa Diyos ng ganito, palagi niyo po silang paalalahanan na tuparin nila ang kanilang pangako, 'no po, dahil ito ay seryoso sa harap ng Diyos. Ang sabi nga po ng Diyos, oo kung oo, oo hindi kung hindi. Na po, wag tayong basta lang manunumpa dahil mga nakakaranas tayo ng kapighatian na, "Lord, i-ano mo lang ako," tapos hindi natin susundin. Tayo din po ang makakaranas po ano ng ano ng Lord, pagpaparusa. Kaya mag-ingat po tayo sa sinasabi ng ating mga bibig, 'no? Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, totoo naman. Walang baril na nakatutok sa ulo mo, kapatid. Hindi naman sinabi ng Diyos na pumanata ka, "Mangako ka sa'kin." Hindi gano'n. Walang mga baril sa ulo ninyo para mangako tayo. No po, nasa will na meron tayong free will na pinagkaloob ng Diyos. Kaya kung hindi lang din natin kayang tuparin, wag po tayong mangako sa Panginoon dahil hindi po nakakabuti para sa atin. At hindi rin nakakabuti para sa mga anak natin at sa pamilya natin dahil damay-damay 'to, kapatid. Damay-damay 'to. Kaya 'wag po nating uugaliin po ano, yung manunumpa tayo dahil hindi niya tayo tinutukan ng baril. Kung hindi mo kaya, 'wag na. 'Wag ka na lang mangako, 'no? Gawin mo na lang yung kaya mo. Pero 'wag na 'wag niyo pong papangako sa Panginoon ta's hindi natin gagawin dahil ito ay may kapalit na consequence, 'no po? Kapag kayo'y dahil napakahalaga po ano, ang tinuturuan tayo dito ng integrity, yung word of honor. Kasi ang Diyos kapag nangako tinutupad niya, eh. Kaya angkinin niyo po lahat ng pangako ng Panginoon, amen, kagalingan, yes Lord, we receive in the name of Jesus. Transformation, yes Lord, we receive in the name of Jesus. Na po? Lahat ng pangako ng Diyos hindi babalik sa Kanya na walang balik po sa ating lahat. No, kapag kayo pumasok sa ubasan ninyong sa inyong ano, ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo, huwag lamang kayo mag-uuwi. Amen? Dito tinuturuan tayo, huwag tayong greedy. No, wag tayong ano, wag tayong pumunta ka na nga do'n, pumitas ka na nga, gusto mo pa mag-uwi. May mga gano'n, mga kaya ano po, ano, tinuturuan din tayo, wag tayong maging greedy, 'no po? Kung mapadaanan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaaring kayong pumitas ng uhay sa pamamagitan ng kamay, ngunit huwag kayong gagamit ng kari. Puwede daw tayong kumuha, puwede tayong tumikim 'no, kung tayo nagugutom katulad ng ginawa nila Jesus Christ noon, 'di ba? Doon po kung natatandaan niyo 'di ba sa Luke 1, ay sa Luke 6 po, 1 hanggang 5, 'di ba nung kasama nila si Jesus noon, pumitas sila 'no, kahit na araw ng ano noon, Sabbath, kung 'di po ako nagkakamali, basahin ko, sabi niya dito, "Isang araw ng pamamahinga, nagdaan sina Jesus sa isang triguhan ng kanyang mga alagad. Ay pumitas ng mga trigo, kinuskos sa kanilang mga kamay at kanilang kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan ng araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Hindi ba't pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Amen? Di ba nagpakilala siya dito, no? Di ba po? Ang anak, sabi niya, ang linaw po ano? Ang anak ng Diyos. Di ba? Ang anak ng tao, sabi niya gano'n, no?
Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Diba? Siya ay anak ng Diyos. At siya rin ang anak ng pamamahinga. Siya ay Panginoon ng pamamahinga. Bakit ba tayo nagpupuri sa Diyos tuwing Sunday? Because of the Lord. Bakit bawal? Diba? Bakit bawal kung nagugutom? Sabi niya, tumulong ka kung may in needs. Ito yung sinasabi sa atin. Kung may kaya kang ipakain, maging generous ka sa mga nangangailangan. Mahalaga yun. Sa kahit pa araw ng pamamahinga, hindi yun pinagbabawal ng Diyos. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Tinuturuan tayo maging generous dito ng Lord, no? Pero wag mong ite-take advantage yung mga nangangailangan. Yun yung tinuturo ng Lord dito, no? Ang lalim po, ano? Wag mong ite-take advantage yung mga nahihirapan, pero tulungan mo yung mga nangangailangan. Nagets niyo po? Ulitin ko. Wag mong ite-take advantage. Amen? Yung mga nangangailangan, pero tulungan mo. Ano po? Tulungan mo yung mga nangangailangan na tao. Pero wag natin sila aabusuhin. Tumulong tayo, maging generous tayo sa mga nangangailangan at maging mapagbigay tayo sa mga nangangailangan. Kahit pa araw ng pamamahinga. 'Di ba? Ganun yung tinuturo sa kanila na magkaroon kayo ng pagmamalasakit. Tumulong kayo kung kailangan sa panahon ng pangangailangan. Kahit pa yun ay araw ng linggo. Alam niyo kung ano yung tinuturo sa atin dito ng Panginoon, no? Magmalasakit kayo kahit pa araw ng pamamahinga. Amen? Ini-instruct tayo ng Diyos na maging generous tayo sa mga taong nangangailangan. That is holy sa Kanya. No? Siya ang Diyos. No? Siya ay yung anak ng tao na Panginoon ng araw ng pamamahinga. Tinuturuan niya tayo na wag lang sa araw ng linggo doon ka lang holy. Araw-araw ini-instruct ka ng Diyos na maging mabuti ka sa lahat ng kapwa mo. Maging generous ka, mahabagin, matulungin, compassionate, mabuti sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa araw ng linggo. Huwag kang magmamalasakit sa kapwa mo sa araw ng linggo, mabait ka lang, no? May kabanalan ka lang sa araw ng linggo. Hindi, ang gusto ng Diyos, ang instruction niya sa atin, keep it clean araw-araw. Ang buhay mo, panatilihin mong malinis araw-araw sa harap ng Diyos dahil dinadalaw ka niya. Diyan siya nakatira sa templo mo. Yung mata mo, mata ng Diyos. Yung kamay mo, kamay ng Diyos. Yung paa mo, paanan ng Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus. Di ba? Kaya manatili kang holy sa harap ng Diyos. No? Kaya kung ano yung tinuro pong instruction sa kanila noon, yun pa rin ang instruction sa atin ng Panginoon ngayon, no? Kaya mabuhay tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. I-honor natin ng Lord mula sa pinakamaliit na kita hanggang sa pinakamalaki. Yung lakas mo mula sa kahinaan hanggang sa kalakasan. Maglingkod ka sa Diyos. Panatilihin mong malinis ka sa harap ng Panginoon. Yung templo mo, yung lugar mo, yung mga sambayanan ng tao, ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos, maging mabuti ka hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa bawat araw na nabubuhay ka. Huwag mong hahayaan, kapatid, na mahulog ka sa trap ng kaaway. No? Huwag mong hahayaan na hindi ka makatulong sa mga nangangailangan. Huwag mong hahayaan na mapol ka sa trap na hindi mo i-worship ang Lord, no? Sa bawat araw at minuto ng iyong buhay. Ang totoong disciple ng Panginoon, kinikip mo yung instruction ng Diyos, may nakakakita man sa'yo o wala. Ang totoong disciple ng Diyos, mabuti ka, may nakakakita o wala. Ang totoong disciple ng Panginoon at anak ng Diyos, nagbibigay ka, may nakakakita man o wala. Amen? Ang totoong anak ng Diyos, mabuti ka sa Panginoon, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, may nakakakita man o wala. Alam niyo po, obedience is better than sacrifice. He is the same God na nag-instruct noon, ngayon at magpakailanman. Yahweh is God. Jesus is God. Amen? They are the same God. Holy Spirit is God. The Trinity is the same one God na nag-i-instruct noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya nga, sabi niya dito, nag-reveal lang kanina, not knowing the truth doesn't make you ignorant. Ang hindi mo pag-aalam sa katotohanan, hindi magpapahayag na ignorante ka. But not wanting to know the truth, ang kagustuhan mo na hindi malaman ang katotohanan, makes you ignorant.
ang nagbibigay sa'yo ng kaignorantihan at kamangmangan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi dahil hindi mo inaalam ang katotohanan, nagiging ignorante ka, hindi. Kaya ka nagiging mangmang sa harap ng Diyos. My people, sabi niya, lack of wisdom and knowledge. Dahil sa hindi natin pag-alam ng katotohanan, kaya tayo natitisod, napapatid, lumulubog, nawawala sa path at instruction ng Panginoon. Ang pinapahayag ng Lord dito sa ating lahat, sa instruction niya na keep it clean. Sabi ng Diyos kay Pedro at kahit sa lahat ng disciple niya mula sa kanyang people of God sa Israel hanggang ngayon sa atin. Amen? Isa lang. Follow me. Follow me. Sabi ng Diyos. Amen? Keep it clean, kapatid. Follow me, sabi ng Lord. Yun yung pinalo na instruction noon. No? Even ngayon, follow me, sabi ng Lord. Yan lang ang sinasabi niya. Even noon, sa ano ng instruction ni Yahweh, follow me. Kasi kung hindi nila sinunod ang instruction ni Yahweh noon, nakakaranas din sila ng parusa and wilderness. Amen? Hanggang dumating ang pagkakataon na matuto silang sumunod. Yun din ang mensahe ng Lord ngayon. Obedient, obey the instruction of God. Because your obedience show love and honor to the Lord who we worship yesterday, today, and forever. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, na muli mo kaming in-instruct, tinuruan, Panginoon, sa matuwid na kaparaanan, Ama, ng pagbibigay mo ng kapahayagan sa bawat isa sa amin na hindi nagbabago kung sino you chose them before and you chose us today. Kung mga sino ang pinili mo, Panginoon, you will give us the instruction, Ama, na walang pinagkaiba, Panginoon, sa instruction ng iyong Ama noon at sa instruction mo ngayon, Panginoon. You said to us to follow you, Lord, kung paano ka sinunod ni Pedro, sinunod ni Paul, ni Jeremiah noon, at sinunod ng mga disciple mo ng New Testament is the same instruction na binibigay mo sa amin ngayon, Panginoon. Through the power of the Holy Spirit, Lord, give us the obedient heart, Panginoon, to be faithful to you, to have self-control, Panginoon, na maging malinis kami, to keep us clean our temple, to keep us the instruction to obey through you, Lord God, through your Bible, through the Holy Bible na ibinigay mo sa amin, the instruction ng lahat ng kalooban mo na ipinagkalooban na sa amin to know you more, to obey you more sa instruction na nakapaloob sa banal na aklat, Ama. Salamat po, O Diyos, na muli mo kaming pinaalalahanan that you are the same God yesterday, today, and forever. Salamat, Ama, sa paggamit mo sa iyong lingkod. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. In the name of Jesus we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen po. Glory to God. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo po. Mapapalay pa po kayo. Magkain niyo pong buong sabayan.